Isang estudyante nasawi matapos mahulog sa puno ng mangga at nabundol pa ng dumadaang wing van truck sa bayan ng Parana, Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Anton Dizay sa news. Estudyante, residente ng Barangay 5, Poblasyon, Parana, Samar. Nangyari insidente sa Barangay Lipata sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, makyat sa puno ng mangga ang biktima para mamitas ng Indian Mango ng aksidenteng mahulog sa puno ng kahoy sa tabi ng daan. Sakto dumadaan naman ang isusuwing van truck na minamaniho ni alias Jose 46 anyos ng Caloocan City at nabundol ang biktima. Itinakbo pa ito sa Samar Provincial Hospital sa Catbalogan City. Subalit, ideklara na dead on arrival ang attending physician. Ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay. Sama-sama tayo, Pilipino. Ginagamot ngayon sa hospital sa Dagupan City ang bitimang si Kevin Zara, sales agent, 28 anyos at residente ng Poblasyon Norte, Santa Barbara, matapos itong magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng makasalpukan ng Barangay Patrol Vehicle sa intersection sa Barangay Lungos sa Parak-Parak, San Fabian, dahilan upang ito'y magtamo ng sugat sa kanyang katawan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, minamaniho ni Jesus Manulid, 67 anyos, residente ng San Pablo Aguilar, ang Barangay Patrol ng aksidente nitong makabanggaan ng motorsiklo ng biktima. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng San Fabian Police Station si Manulid para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, sama-sama tayo, Pilipino. Binigyan ng tulong ng ahensya at pamahalaan sa Bataan ang mga mangisda na lubhang mga naapektuhan ng oil spill sa Barangay Daang Pari, Orion, Bataan. Ang mga nagtulong-tulong para makapagbigay suporta sa mga natigil ang kanilang mga hanap buhay, partikular sa bayan ng Orion, ang MSWDO, PSWDO, Menro, Senro, DSWD, PGSO, Sangguniang Bayan, MIPARM. Matatandaan na napaulat na napakaraming langis ang natagpuan sa mga baybayin ng dagat ng Orion at sa bayan ng Limay dahilan para hindi makapamalakaya ang mga residente sa lugar na mangisda at maligo din, kasama na ang iba pang mga activity sa dagat ay binawalan din, na malaking apekto ito sa mga mangisda na tanging walang ibang pinagkukunan kundi ito lamang ang pangisda sa dagat. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Umabot sa 26 na Children in Conflict with the Law o CICL na matatagpuan sa Children's Village sa Bahay Pag-asa, isa sa mga pasilidad ng Davao City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Wala mapaglagyan ng saya ang mga magulang at kapatid sa 26 na CICL kung saan may nagtapos ng elementarya at ang iba naman ay umakyat sa junior high. Ginanap ang seremonyas noong araw ng Huwebes sa Bahay Pag-asa sa Bago Osyero, Tugbok District, Davao City. Mula sa 26 na CICL, hindi bababa sa 10 ang nakatapos ng elementarya, habang 16 naman ang naka-advance sa junior high school sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS. Ang ALS ay partnership ng CSWDO at Department of Education o DepEd. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino!